adobo sa puti. Sangka pa. Diba? Uy, shoot. Apat na itlog. Avocado. Si Salt Bay. Salt Bay. Walas. Bisaya version. First food of the day. It is 10:40. Ang nangyayari ngayon mga dreno, parang ano na ako, keto intermittent fasting. Kasi pag kumain ako ng alas 6 o alas 7, kinabukasan, alas 7 ng gabi kinabukasan ang kain ko na alas 10, alas 11. Kaya para mas naglalaway ako dito, yan. With all the pots and glory. Delicious. Worn out na to, kaya parang hindi na uubra wala nang thread. So anong ginawa ko mga dreno, kanina hindi ko to hindi ko maipasok kasi nga masyadong maikse. So ang ginawa ko lang mga dreno, itinulak ko to kasi nagagalaw naman to, itinulak ko lang para magkaroon lang ng usli ng konti para masarahan ko. Ngayon nasarahan ko naman. Tingnan natin ngayon kung may leak ako mga dreno. Yun naman ang ano ngayon. Shoot! Come on, you gotta be kidding me. Are you serious? Sana close na yun. Okay, siguro kailangan ko lang i-adjust to mga dreno. Adjust ko, lipat ko para pag ginanon sarado. Katulad na itong isa. Kanina mga dreno, kanina kasi may problema nga ako rito 'Di ba? Nakabit ko na, kala ko okay na. Nung binuksan ko, napansin ko may tubig rito tumutulo. So ang ginawa ko, kinalas ko uli, dinagdagan ko ng Teflon. Tapos yun, okay na ngayon mga dreno, wala na yung tulo. Uwian na mga dre. Ano lang, jajagingin ko lang tong itong pataas dito kung saan nakapark yung sasakyan ko. Kasi kanina tinakbo ko hindi naman ako hiningal masyado. Pero ngayon titingnan ko. Tsaka kung gaano kagaling tong nito. Anong tawag dito? Yung hindi masyadong magalaw. Yung sasakyan ko mga dre, no? Hindi nga kita rito Siguro mga 500 square meter. 500 meter. Game. Pataas to mga dreno. Uli natin ako. Manadapa. Walang kwenta, di ba? Walang kwenta. Yun. Malayo rin yan mga dre Wala steak. Yung sasakyan ni Joy mga dre, pag-usapan natin. Tapos pag-usapan natin yung insurance niya. Dalawa yung insurance niya kagaya ko. Kung matatandaan nyo sa mga video ko, pinagmamalaki ko na dalawa yung insurance sa sasakyan ko, kaya okay lang kahit makarnap to. Kasi nga, kumbaga covered na ako mga dre, no? Pero isang malaking
isang napakalaking maling akala pala yon mga dre, no? Ang pagkakaintindi ko sa replacement insurance, gaya ng maiksing pagkakasabi sa akin nung kinuha ko tong sasakyan na to, sabi niya is baka gusto mong kumuha ng replacement insurance kasi yung sasakyan ng asawa ko, ito yung nagbibenta ng sasakyan mga dre, yung sasakyan ng asawa ko Lexus nabangga, na totally wreck. Binayaran siya ng private insurance, binayaran siya ng replacement insurance. Yung replacement insurance mga dre, galing yun sa dealership. So bali dalawang pera yung nakuha niya, 15,000 daw galing sa insurance, tsaka 15,000 galing sa replacement insurance. Sabi ko, pa, okay yan, maganda yan ah. So kumuha ako mga dre, no? Sa pag-aakala ko, nagganon yung sistema. Ngayon, ito nga, na totally wreck yung sasakyan ni Joy, at na-advisean ko rin siya na kumuha siya ng replacement insurance. So akala ko dalawa yung makukuha niyang insurance mga dre, no? Ang nangyari ngayon, sa madaling salita, is binayaran siya ng certain amount ng insurance niya, tapos yung replacement insurance pala mga dre, pupunuan niya lang hanggang sa parang, let's say yung sasakyan mga dre, no, is 25,000. Binayaran si Joy ng isang insurance na 20,000. Tapos yung replacement insurance, pupunuan niya lang na 25,000, sapat lang para makover yung bagong bibilin mong sasakyan. Hindi pala 20,000 sa isang insurance, tapos 20,000 din sa replacement insurance. Hindi pala ganun mga dre, no? Sobrang mali yung akala ko. Naniwala ako dun sa anong tawag yan, sa nagbebenta ng sasakyan, na hindi ko na rin chinek talaga. Hindi na ako nagbasa kung ano ba talaga yung umiiral na rules pagdating sa ganung bagay mga dre, no? Anyway, maganda rin na may replacement insurance si Joy, kasi nga bukod sa insurance niya, kumbaga yung replacement insurance kahit papaano malaki-laki rin yung naibigay para yun nga makabili ka ng pamalit na sasakyan. At ang sistema lang, hindi agad sa iyo ibibigay yung replacement insurance hanggat wala ka pang nakukuhang bagong sasakyan. Ganun pala yun mga dre, no? So sobrang maling-mali ako doon. At paano ba? Let's say etong sasakyan ko mga dre, no? Syempre through the years bumababa yung value nito eh. 3 years ago nung binayaran ko to, nasa 20,000+ to. So let's say matotally wreck to mga dre, no? Ang value niya na lang is 15,000. So ang ko-cover na lang ng replacement insurance ko is yung magkano na lang, para lang makover mga dre, no, kung magkano talaga yung binayad ko sa sasakyan na to. Hindi niya ako babayaran ng full amount na 20,000+. Ganun pala yun. Kaya naging malinaw na sa akin. So sabi ko, kukuha pa ba ako ng replacement insurance? Parang ang mahal kasi 3,500. Sa bagay yung 3,500 na yun mga dre, no, ano yun, for 7 years yun. So let's say after 7 years na, no, dun na totally wreck yung sasakyan mo. So magkano na lang yung value nun, babayaran sa'yo ng insurance mo na sabihin natin 5,000. Dun malulugi pala yung replacement insurance, kasi sabi nila i-cover nila yung buong halaga kung magkano binayaran to, diba? So 15,000 na higit yung bibigay nila. Kulit, diba? Anyway mga dre, magpagas muna ako kasi wala na pala akong gas. 45 kilometers na lang tong gas ko. Okay, 181.39 per liter mga dre, no? 91 na yung pinapakarga ko. Mula nung nasira yung fuel injector ko mga dre, no? Sa ano pala, ano tawag dito? Akala ko dati mga dre, no, na anong tawag diyan? Yung halimbawa sa Shell ka nagpapakarga, dapat sa Shell ka lang palagi. Ganun yung akala ko. Kaya kasi sa Pilipinas, di ba? Doon ako sa Petron. Petron lang ako, Petron. Yung pala hindi pala ganun, no? Akala ko, bakit ba magkakaiba ba yung gasolina ng ng Petron tsaka ng Shell? Yung pala, pwede naman pala kahit pa iba-iba. Winners, Globo, bilihan ng sapatos, Winners, kung ano-ano.
Likiper. Dito yung sinabi sa akin ng Marks daw mga Andre, no? Yung Wind River na ano, brand. Maganda yung sapatos nun. Mahal nga lang. Yun yung binili ko kay Rain dati. Na hindi nadudulas na sapatos mga Andre, no? Parang pinagawa kay Spider-Man yun eh. Dito tayo punta ngayon. Wind River. Ito. Tingnan nyo yung ano nila. -20. Magkano? 120 rin. -20, 120 rin mga Andre, no? Dapat -120. -120 sa packet. Mukhang maganda mga Andre, no? Eh, nakita ko dito ano lang eh. Yung 100 lang, pwede ba yun? Tignan ko dito sa iba. Nagulat ako, akala ko si Inags eh. Tawagin ko sana eh. Tingnan natin dito muna sa iba mga Andre, no? Dito yung mga ano eh. Yun, no? Magkano ba tong ganito? Mahal pala to, 85. Mahal ng Carhartt pala. Kilala ko lang si Kevin Hart eh. Eto, 99. Mahal nga, no? Liquidation. Tingnan natin sa liquidation. Ay, meron pang Columbia. Kaya malalaki na tong mga size na ito eh. Dito tayo sa Winners. Yung hinahanap ko pala mga Dreno, parang katulad din itong suot ko. Yan, manipis lang pero mataas yung ano, yung rating niya. $25 mga Dreno. 'Di ba? Kala mo easy, 'di ba? Pony. Pero ano, mga Dreno, komportable sa paa, oh. Masarap suotin eh. 'Di ba? Okay. Saka pa kukuha nito na ganun kakamura, 'di ba? Kaya lang pudpud na to mga Dreno, kakasukat. Parang binili mo na to sa ano? Sa ano tawag dito? Sa thrift store. Pudpud na. Pero maganda sa ano, maganda sa paa. Ito kung nagja-jogging ka, maganda to, Under Armour. Oh. Medyo hindi ka ano rito, hindi ka kahit paano, 'di ba? Sana nagre-reflect siya sa dilim para mas maganda-ganda pag nag-jogging ka sa gabi. Ito ang gusto ko mga Dreno. Yung ayan, oh, hindi mo na kailangan ng ano, ng kamay, hindi mo na kailangang umupo pag isusuot mo siya mga Dreno. Ayun, oh, yung ganyan, oh. 'Di ba? Oh. Arch support. Masikip lang dito. Pero okay rin siya. Parang nakakatangkad to. Nakakatangkad to sa sapatos na to. Magkano nga? 80. Ito ang pinakamamahal kong ano mga Dreno, Vans. Ilang taon na rin to ah. 3 na yata eh. Pero sobrang komportable siya na talagang ang sarap suotin palagi mga Dreno. Sperry. Ito, isa to sa mga gusto kong brand dati na talaga namang ano eh. Ang ganda mga Dre, di ba? Sperry. Tingnan nga natin. Sikit. Sikit dito. Hindi pwede ito sa ano, sa luyang paa. Okay. Thank you. Dito ako uli. Doon sa may 120, may -20. Malaki. -20 na rating. Pang ilang kaya to? Etong ano na to, 0.0. Siguro -5 lang to eh. Kasi nilalamig ako rito. Tingnan ko yung small. Wala. Medium lang mga Dre, no?
Wala na yung size. Merong small, yung walang saklob. Nakalimutan ko kung saan ako nagpark. So, ang technique ko mga dre, para malaman ko kung saan ako nagpark, is pindutin ko tong alarm. Yun. Nakita nyo ba mga dre? Ganun lang style, no? Pag hindi nyo mahanap yung sasakyan nyo, pindutin yung ganyan. Yan, no? Yun. Kaya, malalaman mo agad kung nasan siya. Ito lang kagandahan pag yung part-time mo. Pwede mong puntahan, pwedeng hindi. Pero na lang pag emergency mga daya. Kaya ng tumutulong tubig. Emergency talaga rito yung tubig mga dreno. Kasi nga gawa sa kahoy yung mga bahay eh. Pero pag yan hindi masyadong emergency yung gagawin, katulad nun yung nabanggit ko nga sa previous vlogs ko mga dreno, pinapaglatag na ako ng ng parang carpet doon sa pasilyo ng building paghahanda para sa winter. Hindi pa naman kailangan, kaya hindi ko rin muna pinupuntahan. Pagkatapos inaantay ko rin yung anong tawag dyan mga dre, yung matuyo, yung tumutulong sa kisame nila. Pinapatuyo ko lang yon, tapos lilinisin ko yon, tapos ilalagay ko yung yung floating ceiling, tapos papalitan ko yung pillar bulb niya sa toilet. Sabi nga ni kay Cesar, tupiin ko lang daw yung yung pillar bulb mga deno, yung parang niya, yung bakal niya, para pag kahit hindi pa mataas yung tubig, aangat na agad siya, hihinto na yung pagpuno ng tubig doon sa toilet tank. Pero yun nga, gusto na rin palitan, kaya papalitan ko na lang ng bago. Titingin pala ako ngayon kung magkano yun, para Sabado ko na lang gagawin mga deno, Sabado at Linggo. Nang sa ganon hindi rin ako masyadong nagagahol ba sa oras. Kasi ang style ko dati mga dreno, pag may part-time ako, gagawin ko na ng gagawin kahit weekdays. Ang sistema naman, pag late na ako natapos, edi sobrang pagod ka na, hindi na ako makapag-edit, kaya hindi ako nakakapag-upload masyado nun. So ngayon, tinatry ko yung i-minimize yung part-time para kahit pa paano may oras pa ako para gawin yung mga ibang bagay mga dreno. Sabado at Linggo, at least mga 2 o 3 oras lang ako magtatrabaho. Okay na sa akin yun mga dreno. Sa susunod na araw naman, para productive pa rin yung araw ko kahit weekend. Kumita ako ng mga 100, 150 pag Sabado o Linggo. Napakalaking bagay na, di ba? Pangdagdag na rin yun sa pang grocery ko. Pang grocery ko lang di ba? Kasi sa pagkain ko lang talaga pumapasok mga dreno. Pero yun nga, kahit pa paano, may extrang pera na pinaghuhugutan. Canadian Tire. Andito tayo para tumingin ng pillar bulb. Dito ba yon? Hindi dito. Sa banda. Hindi rito. Sa sink to. Dito lang yan mga dreno. Makikita ko rin yan. Oh, sorry. $8. $8 pala to. Itong floater. Tapos eto 18. Kaya lang sisiguraduhin ko
Kasi meron pala siyang ano mga dre, may sukat pala siya, no. Ito 10 inches, merong 8, merong 12. Hindi ko naiisip yun, ah. Apakahinang klase. Di balik na naman uli. We don't have to start the